hapon po. Iprinoklama na ang 12 bagong halal ng mga senador ng Pilipinas na magiging bahagi ng 20th Congress. 11 sa kanila ang personal na dumalo sa proklamasyon. At mula sa Maynila nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Pia Ivan, katatapos lang ng proklamasyon ng 12 senador na hinirang na panalo sa eleksyon 2025. Huwebes natapos yung canvassing ng 175 Certificates of Canvass o COCs. Kaya sabi ng COMELEC o Commission on Elections ay ito na raw yung pinakamabilis na canvassing at pinakamaagap na proklamasyon sa kasaysayan. Tamang ng lingkod lapid. Namayani sa talumpati ng mga bagong halal na senador ang kanilang pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at sa kanilang mga mahal sa buhay. Lahat sila ay nangakong magtatrabahong maigi sa Senado para maisakatuparan ang kanilang mandato at para maipasa ang mga batas na makatutulong daw sa mga Pilipino. Sa mga nagwagi ngayong eleksyon 2025, 5 ang re-electionists, 4 ang bumabalik sa Senado at 3 ang mga bagitong senador. Isa-isa silang tinawag sa entablado base sa kabuuang bilang ng nakuha nila boto. Ang order mula sa number 12 hanggang number 1 o yung nakakuha ng pinakamaraming boto. 11 out of 12 na senators-elect ang dumalo sa proklamasyon. Si Senator-elect Kiko Pangilinan sinabi sa isang pahayag na nasa Amerika siya para dumalo sa college graduation ng anak na si Frankie. Ang ate ni Pangilinan at ibang kaanak ang kumatawan sa kanya. Ipinroklama ang 12 senators-elect ng Commission on Elections na umuupo bilang National Board of Canvassers. Matapos nilang basahin ang kanilang Certificate of Proclamation ay bawat isa binigyan ng pagkakataong mag-photo opportunity kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Binigyan din sila ng tigli 5 minuto para magtalumpati. Narito po ang pahayag ng mga nanalong senador. Kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino. Nadama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. 4 na term ko na po ito bilang senador. At gagawin ko po lahat ng aking magagawa. At sisipagan pa natin, maghanap po tayo ng mga batas na para sa ating mga mamamayang Pilipinong mahihirap. I promise that I will work twice as hard, that I will stand twice as firm, and that I will serve with all my heart and exhibit leadership, because leadership is about showing up, standing up when it's easier to play it safe, and speaking out when it's more convenient to stay silent. I will show up with a humble heart. I know that the Senate will stand up and be the leaders that this country deserves. So ako po yung nagpapakumbaba muli, nagpapasalamat sa inyong tiwala sa akin, and I am ready to serve my 4th term. Nais ko pong mag-iwan ng maayos na legasiya, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga nauna po sa akin, sila Senator Vicente Yap Soto at Senator Filemon Soto. And most especially for the future generations of Sotos. Yan po ang aking nanay na nagsasabi, nagbibilin na huwag kayong magnanakaw. Ang akin po namang ama, ang bili niya sa akin, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Pahayag ng pasasalamat
mula sa aking kapatid na si Senador Francis Kiko Pangilinan. Bumabalik ako sa Senado, hindi lang dala ang mga pangako, kundi ang layunin. Magtrabaho, maglingkod, at manindigan para sa bawat Pilipinong nangangarap na mas maayos at masaganang bukas. Today I stand before you not only as an elected public servant, but as a fellow Filipino who shares your hopes, your struggles, and dreams for a better future. Nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At kay Vice President BP Sara at sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Ito po yung aking simpleng pangako. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado, araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Kung paano po sila magtatapos, kung paano po sila magkakatrabaho, kung paano po aangat ang buhay ng kabataang Pilipino. I wish to be remembered not just as a senator, but as a public servant who puts first the welfare of our people at all times, particularly the poor and the less fortunate in life. Samantala, Ivan Pia, ibinida naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang matagumpay na eleksyon 2025 dahil sa mabilis na canvassing at walang presintong nagdeklara ng failure of elections. Pero nakakalungkot daw ang mga ulat ng vote buying kaya sa harap ng mga bagong halal na senador. Sinabi ni Garcia ang pagnanais na maripaso ang mga batas para mas mapigilan ang vote buying at ang pre-election campaigning. Dapat din daw ay magkaroon ng mga mataas na benepisyo para sa mga guro at tumutulong na maisakatuparan ang eleksyon. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Pia Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Sa ibang balita, hindi na nakapalag ang isang lalaking suspect sa panloloko matapos mahuli ng mga residente sa Tondo, Maynila. Ang suspect bumalik sa tindahan kung saan din siya dating nanalisik. Ang pagkahuli sa kanya, tinutukan ni Jomar Apresto. Kuha yan sa isang sari-sari store sa Barangay 123 sa Tondo, Maynila pasado alas 8 kagabi. Ang lalaking pinahuhuli ng may-ari ng tindahan nanalisi raw sa kanila noong nakarang Enero at plano na naman siyang isahan kagabi. Ang modus ng suspect, magpapanggap na bibili ng instant noodles at mag-aabot pa ng 500 pesos. Sa kuhang ito noong Enero, makikita na susuklian na sana siya ng tindera nang biglang humirit ang suspect. Paluto din. Paluto ba? Ano ba kinuto? Ano ba meron ito mga luto mga kapatid? Sa malapitang anggulo ng CCTV, makikita na una nang ibinalik na ng tindera ang ibinayad ng suspect. Pero sa isang iglap, magkano pa ba yan dyan? Agad na napalitan ng 20 pesos ang pera. Dito na nalito ang biktima kaya muli siyang nagbigay ng 500 pesos. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi na nakalusot ang suspect. Namukhaan ko na siya. Pinahawak ko po sa mga kasama namin sa tindahan. Tapos po, hindi ko na po binalik yung pera niya. Parang nag-recall sa utak ko ba, ma'am, yung paluto te, sabi niya. Agad namang dinala sa barangay ang 25 anyos na suspect na residente ng kabilang barangay. Aminado siya sa kanyang nagawa pero sinabi nagipin lang siya at buntis pa ang kanyang kinakasama. Nakalusot naman po. Ngayon po, bumuli po ulit ako. Ngayon hindi na po sinuli sa akin yung 500 ko. Wala ako kasi panggastos nun, sir. Wala po kasi panggawa ng tricycle kaya nagawa ko po yun. Desidido na magsampa ng reklamong tindera laban sa suspect. Ite-turn over po namin sila doon sa lugar niya, sa barangay niya. Tapos magko-complain po si ma'am doon para po may po ng case file. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Hindi lang mga mamimili kundi pati mga nagtitinda, umaaray ngayong mahal pa rin ang karning baboy. Epekto pa rin daw ito ng African swine fever ayon sa grupong Sinag.
Ang sagot ng Agriculture Department sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Retailer at dealer ng karning baboy si Federito Nakulanga, kaya marami raw siyang kilalang mga magbababoy. Pero may mga pagkakataon na nahihirapan siya makabili ng mga ibebentang baboy. Naghahanap rin kami sa iba pag walang bibigay yung isang hinte ko. Ibang hinte naman. Siyempre, papatong din sila yan. Minsan, galing Mindanao baboy namin. Walang makunan? Wala silang mga stock dyan. Si Caroline naman, iba't iba ang mga ahenteng pinagkukunan ng supply para makasigurong may mabibentang baboy. Sabi nga, shortage daw ang baboy ngayon, kaya siguro tumataas. Meron naman akong isang ekstrang kinukunan. Naghahanap din minsan sa iba, pag wala na sila parehas. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kulang ang supply ng local pork sa bansa dahil pa rin sa epekto ng African swine fever. Totoo pong kulang yung ating local supply dahil nga hindi pa rin matapos-tapos yung ASF. Pero compensated naman po yung local supplies na napakalaki po nating imported na baboy. Opo, last year ay nasa 800 plus million kilos. Meron tayong kulang doon sa fresh na talagang bagong kati at sariwa. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng malawakang rollout ng bakuna kontra ASF. Susi ngayon po ay bukod dun sa biosecurity, yung ating inaabakang bakuna sana ay mapabilis ng mga ahensya. Dahil supposedly effective na yung sa trials since January, February. Hindi naman itinatanggi ng Department of Agriculture na may epekto pa rin ngayon ang ASF sa supply ng baboy. Pero naging epektibo naman daw ang ginawang controlled vaccination sa pagpapababa ng kaso ng ASF sa bansa. Actually, naging tuloy-tuloy po yung ating pagpababakuna using yung controlled vaccination natin. At naging maganda yung resulta. Ay nag-iintay na lang tayo ng mga konfirmasyon galing sa FDA para doon sa commercial release nitong bakuna. Sa kabila ng mga hakbang para malabanan ang sakit, hindi raw ganun kadali at kabilis na maparami muli ang supply ng mga baboy. Bago nagkaroon ng ASF, ang total population ng baboy sa ating bansa is more than 13 million. Sa ngayon, nasa less than 9 million pa lang. So, dahan-dahan yung recovery. Normally, doon sa dami ng nawala, mga 2 to 3 years, starting this year, yung nakikita natin talaga na start ng recovery, na maibalik at least sa level ng pre-ASF. Habang hamon ng supply ng baboy, nananatiling mataas ang presyo sa mga pamilihan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 480 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Mas murang alternatibo ang manok, pero pumapalo na rin ito ngayon hanggang 240 pesos kada kilo. Mas mataas yung baboy, pero mataas din yung manok, pero medyo bumaba naman ngayon. Nag-ikot-ikot po para kung saan yung mas mura, kahit konti, doon na lang po ako bumibili. Teknik ng mga nanay na nagtitipid. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kapit mga motorista, malakihang oil price hike ang nakaamba sa darating na Martes. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, posibleng tumaas mula piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo ang kada litro ng diesel. Posible naman ang piso hanggang piso at 20 sentimo na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nakikitang dahilan sa taas presyo ang napagkasundo ang taripa sa langis na Amerika at China at ang mas mabagal na pagtaas ng supply ng langis ngayong taon. Tumaob ang isang SUV matapos madisgrasya sa Luwakan Road sa Baguio City kanina umaga. Sa inisyal na impormasyon ng Baguio City Police, self-accident ang nangyari. Inaalam pa kung bakit ito bumaliktad at kung nakainom ang driver nito. Dahil dito, bumigat ang trapiko sa lugar na nataong kasabay ng graduation rites sa Philippine Military Academy. Walang naiulat na matinding na sugatan na nadamay sa disgrasya. Patay sa Tondo, Maynila ang isang lalaking napuruhan matapos batuhin ng bote. Ang nambato ay isa sa mga kabataang sinito umano niya dahil sa riot. Nakatutok si Jomera Presto.
Kita sa CCTV ang mga kabataang ito na nasa gitna ng kalsada sa bahagi ng Moriones Street, Tondo, Maynila, Martes ng madaling araw. Isang lalaking nakaitim na galing ng Center Island ang tumawid sa kalsada. Maya-maya, bigla na lang niyang pinukol ng bote ang isang lalaki na agad namang tumumba. Agad na tumakbo palayo ang lalaking nakaitim. Makalipas ang ilang minuto, nakita na sa CCTV na isinasakay na sa tricycle ang lalaking tumumba kanina. Ayon sa barangay, malubha ang tama ng 41 anyos na lalaki. May pumunta dito na may reporting na namatay na yung biktima. Ang kwento po nila, parang nabasag, yung impact po tumama yata sa singit. Kaya sumirit yung dugo. Ang ugat ng krimen, sinita raw ng biktima ang mga kabataan na nagkukumpulan sa tapat ng kanilang bahay. Isinuko naman ng kanyang mga magulang ang lalaking nambato sa video na isa palang menor de edad. Una daw po siyang binato nun, nakailag lang siya. Pero base sa pagre-review ng CCTV, walang nakita ang barangay na unang binato ng biktima ang mga kabataan. Tumangging humarap sa kamera mga kaanak ng biktima pero isa sa sinisisi nila ang computer shop na nagiging ugat daw minsan ng away ng mga kabataan. Hindi po naiiwasan talaga. Yan na rin po yung sakit namin dito na lagi gabi-gabi, madaling araw, lagi kami nagsasaway dyan, may riot. Kadalasan po riot talaga ang number one na ano dyan. May mga pulis naman daw na nag-iikot sa lugar pero nakakatsyempo ang mga kabataan na wala ng mga otoridad sa oras na nagkakaroon ng riot. Nasa kustodiya na ng DSWD ang menor de edad na lalaki. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Imbes na dumagdag sa problema ng mabasura, inakampanya ng isang grupo ang pag-recycle ng mga tarp at iba pang election paraphernalia. Pero paalala ng isang environment group, ingat lang dahil ang ibang tarp may mga nakalalasong kemikal. Nakatutok si Von Aquino. Tapos na ang eleksyon pero sa iba't ibang lugar sa Quezon City, marami pa ring nakasabit na campaign materials tulad ng mga tarpaulin. Ayon sa Task Force Baklas ng COMELEC, mahigit 600,000 campaign tarpaulins na ang nababaklas nila nationwide as of May 10. Hindi pa kasama ang mga tarpaulin ng eleksyon at mga tarpaulin na binaklas ng mga LGU matapos ang eleksyon. Ang COMELEC at Eco Waste Coalition nagtutulungan para sa disposal ng mga tarpaulin. Ang grupong Kids Who Farm na nagsusulong ng sustainable food system sa mga komunidad, nire-repurpose sa mga tarpaulin para maging paso na kung tawagin ay tar pots. Hindi na kailangang i-cut, so ready na siya. Ang ginagawa na lang namin, stapler na lang sa side and then you fold it. Yan, may tar pot ka na. Gumawa rin sila ng instructional video sa social media para maituro ito sa lahat. Nakipag-partner din sila sa Association of Tulungatong Innovative Women Agripreneur ng Zamboanga City para gumawa ng mga bags gamit ang mga tarpaulin at vertical planters. It's a stopgap solution kasi ang nakikita namin, kahit nga yung mga nakolekta na, kung hindi ma-manage talaga yan, it will still go to the landfill, it will still go to our waterways, at ang pinaka-worst noon, maging pollutant siya sa ating dagat. No? Paalala ng Eco Waste Coalition, mag-ingat. Lalo't ang ilang tarpaulin na ipinasuri nila ay lumabas na sobra sa acceptable toxicity level. Yung mga nakuha namin ay lahat-lahat above the 100 ppm, no? Under the European Commission Regulation number 494 of 2011, no? Lahat ng manufacturers ay pinaprohibit na nila na maglagay nitong mixture na ito sa mga produkto kahit sa plastic na equal to or greater than 0.01%, no, or 100 parts per million. Anila nakita sa mga tarpaulin ng highly toxic na cadmium na pwedeng magdulot ng cancer at iba pang sakit sa tao. Nakalalason din ito sa mga halaman at hayop at matagal mawala. Maaari naman daw i-repurpose ang mga tarp pero hindi para sa mga pagkain. Pwede sigurong i-pulverize and then gawing panghalo sa hollow block. At kung gagawing paso, huwag tamnan ng fruit-bearing trees dahil posibleng mag-leak ang kemikal at maabsorb ito ng halaman. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Matapos ang eleksyon, umuugo ang posibilidad ng pagpapalit ng liderato sa Kamara at Senado. Nakatutok si Jonathan Andal.
Posible kaya ang tunggaliang Martin Romualdez at Pulong Duterte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo? Sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-usapan nila ng kapatid na si third-termer Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang liderato ng Kamara. Sinabihan ko si Congressman Pulong, sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. Wala akong candidate for speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Pero tiwala ang mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez na mananatili siya sa pwesto. Sabi ni Deputy Speaker JJ Suarez, meron ng 240 na bagong halal na kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kung titignan natin sa numero at bilang pa lang, sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker ng Kongreso sa susunod na 3 taon. We're very confident with the support na pinakita ng mga partido. Ang mga pumirmang mambabatas galing daw sa 4 na malalaking partido: National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas, at ang partido ni Romualdez na Lakas CMD na may mahigit 100 kongresista. Sumusuporta rin daw kay Speaker ang grupo ng mga party list sa Kamara. Napaka-critical po yung susunod na 3 taon para sa ating bansa at napakahalaga na stable at nagkakaisa ang Kongreso behind our President Ferdinand Bongbong Marcos. Kahapon, nagpulong ang mga lider ng mga partido sa Kamara pero hindi raw yun loyalty check. It's more of a meet and greet. Yes. Sa Senado, may ugong na sa pagbabalik ni dating Senate President Tito Soto. May ilang senador na raw na kumakausap sa kanya na magbalik sa pwestong hawak ngayon ni Senator Chis Escudero. May mga kumakausap sa akin. Mga 3, 4 kausap ko. Ganun lang. And they're saying their peers. They're saying that their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. 13 boto o higit pa mula sa 24 na mga senador ang kailangan para maluklok na Senate President. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Isa sa aabangan kung paano boboto ang 4 na pares na magkakapatid sa Senado, gaya ng magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo, Alan Peter at Pia Cayetano, Mark at Camille Villar, pati na sina Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bumulwak at umapaw sa kalsadang tubig mula sa isang bundok sa Glan, Sarangani. Dahil dito, pansamantala itong hindi nadaanan ng ilang residente. Gumuho rin ang bahagi ng kalsada. Sa Sultan Kudarat, pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa isang highway dahil naman sa putik matapos ang matinding ulan. Lubog din sa baha ang isang highway sa Ampatuan, Maguindanao del Sur na nagbistulan ng ilog. Ayon sa Pag-asa, 2 weather systems ang nakaapekto ngayong araw sa bansa. Magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao, Eastern Visayas at Palawan. Easterlies naman ang magpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales at ilang lugar sa Palawan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May chance rin ng pagulan bukas sa Metro Manila. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress.
Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Pero pinuna ni VP Sara na maliraw na magsimulang magbilang ng boto na wala pang trial. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So parang mali siguro na magbilangan ng boto ng walang trial. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa umano'y pagiging kasapi ni na presumptive party list representative Chal Jokno at Leila de Lima sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. Malayo pa ang 2028 presidential election pero sabi ng bise, binigyan daw siya ng mga taga-suporta ng hanggang December 2026 para magdesisyon kung tatakbo siya o hahanap ng ibang susuportahang kandidato. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did at 2021 with regard to running for president. Sa katatapos naman na eleksyon, proud daw ang bise sa mga senatorial candidate ng PDP laban kahit hindi raw ito ang inasahan nilang resulta. Ngayong umaga, dumalo si VP Sara sa Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Davao City matapos ang eleksyon 2025. Naroon din ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at mga anak ni Kong Pulong na sina 2nd District Representative-elect Omar Duterte at 1st District Councilor-elect Rigo Duterte. Sabi ni VP Sara, nagkausap na umano sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa resulta ng eleksyon, mga ginagawa sa impeachment at ukol sa ICC case ng ama. Ayon sa bise, tinatrabaho na umano ng mga abogado kung paano manunumpa ang dating Pangulo na nahalal na mayor ng Davao City. Para sa GMA Integrated News or GIL Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Isang patay sa karambola ng 3 truck sa Quezon. Isa rin ang nasawi sa banggaan ng pick-up at van sa Cagayan. Nakatutok si Jonathan Andal. Naipit pa ng manibela. Nakaipit pa sa nabasag na bintana ng truck ang lalaking ito nang abutan ng mga residente at rescuer. Ang truck ay kabilang sa 3 nagkarambolang truck sa Maharlika Highway sa Atimonan, Quezon kahapon. Ayon sa pulisya, sinalpok ng truck na biyaheng Bicol ang nakasalubong na 2 truck na pa-Maynila. Wala pang rescue. Kawawa naman. Kawawa. Isa ang patay habang 5 ang sugatan na naisugod sa pagamutan. Wasak ang harapan ng mga sasakyan. Nagdulot ng matinding traffic ang disgrasyang patuloy na iniimbestigahan. Baka napaturo. Sa Sanchez, Mira, Cagayan, isang pampasaherong van at pick-up ang nagsalpukan. Wasak ang harapan ng 2 sasakyan. Ayon sa Disaster Risk Reduction Management for Health ng Cagayan, patay ang isa sa mga pasahero ng van. Isa naman ang kritikal, habang 10 ang nagpapagaling sa ospital dahil sa mga tinamong sugat at bali sa katawan. Batay sa paunang investigasyon, galing tungigaraw ang van nang makasalubong ang pick-up truck. Iniimbestigahan pa ang disgrasya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatapos ng Class of 2025 ng Philippine Military Academy. Ang batch na nakapagsanay sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. At mula sa Baguio City, nakatutok live si JP Soriano. 266 na kadete ng Philippine Military Academy o PMA ang nagtapos ngayong araw. Sila ang PMA Siklablaya Class of 2025. 212 sa kanila, mga lalaking kadete. 54 naman ang mga babae. Si Pangulong Bongbong Marcos na Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ang nanguna sa commencement exercises. Ang Siklablaya ang unang batch ng PMA na nagkaroon ng aktwal na pagsasanay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Partikular na nag-OJT ang mga kadete sa Pag-asa Island.
na matagal nang pinalilibutan ng mga barko ng China at ang mga Sandy Cay na pilit inaangkin ng China. Remember that you carry a name that speaks of fire and of freedom. To be born a comrade, to be made strong for freedom. That is powerful. It is poetic. Ladies and gentlemen, you are a class of many firsts. You are the first group to be trained on Pag-asa Island itself. Si Cadet First Class na Second Lieutenant na ngayon na si Jesse Articar, ang class valedictorian. Hinangaan at pinuri ng Pangulo ang kwento ni Ticar na napagtagumpayan ang hirap ng buhay sa labas at loob ng PMA. Dating taxi driver ang ama ni Ticar. Nang magkasakit ito, ang kanyang ina na isang vendor naman ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Sa kanyang valedictory speech, pinasalamatan ni Ticar ang mga Pilipino at gobyernong nagpaaral sa kanila at sinabing panahon na raw para suklian ang tulong na ito. To the Filipino people, this is all for you. Ngayong araw ang simula ng pagkilala at pagpapahalaga sa bawat buwis at pagpapakasakit na inilaan ninyo sa amin. Handa na po kaming magsilbi. Handa na po kaming tuparin ang aming sinumpaang pangako. Handang-handa na kaming ipagtanggol ang inang bayan, mga hulugan man ng aming buhay, kung ang katumbas nito'y kalayaan ng ating bayan. Maraming salamat sa Panginoon. Sa akin, asawa, aking anak. Ang kahandaan din para protektahan ang Pilipinas sa mga mananakop, ang isang bagay na pinaghandaan din ng iba pang nagsipagtapos sa PMA batch na ito. Handa ka na bang protektahan ang Pilipinas ngayon? PMA prepared me for this po and handang-handa na po. Pero higit pa sa pagprotekta sa lupa, dagat at himpapawid, may mahalagang paalala ang Pangulo sa mga bagong sundalo ng Pilipinas. Ang mga labang hindi raw nakikita ng mata pero mapanganib. But beyond recognition, the most important lesson you carry is the understanding that warfare today goes beyond land, seas, and skies. We have battles that are invisible to radar, ones that take place in cyberspace, in protecting information and safeguarding the environment, and in helping communities during crises. Pinuri rin ng Pangulo ang mga babaeng kadete ng PMA. Isa sa kanila, si Second Lieutenant Cecilia Tiedra, na ni minsan ay hindi raw inisip na hindi niya kakayanin ang PMA. Nakaya ko naman po, during plebhood, nakaya ko naman po lahat ng training kahit po mahirap. Mag-pray lang po talaga tayo at ask lang po tayo ng guidance sa Panginoon. At we should have strength to survive. Ang mga kababaihang kadete ng PMA ang patunay na ang tapang, talino at galing ay hindi nakaayon sa kasarian. Naway dumami pa ang mga kababaihang sasali sa hanay ng kasundaluhan. Sa buong PMA Baguio nag-uumapaw ang kasiyahan at pag-iibigan. Gaya ng dalawang kadeteng ito na dito pa piniling mag-propose. Dito na sila sa PMA nagkaibigan at inantay ang tamang panahon para rito. Ang ilan pang kadeteng graduate, dala-dala ng pamilya ang urn at larawan ng mga magulang na pumanaw. Wala man sila sa graduation, buhay naman sila sa kanilang mga puso. At bilang bahagi nga po ng tradisyon, pagkatapos po ng graduation, ang mga bagong cadets naman po na papasok ng PMA ang dinadali rito sa Sandayan area, hinahagi sa pool, simbolo po ng kanilang paghahanda sa mapakatinding training sa kanilang pagpasok sa Philippine Military Academy. Sa 266 graduates ng PMA Siklablaya Class of 2025, mahigit kalahati sa kanila ay magsisilbi sa Philippine Army, 71 naman sa Navy at 58 sa Air Force. 1, 2, 3, 4, 5. At Pia, wala po si Vice President Sara Duterte dito sa PMA graduation at ang ibang opisyal po ang nag-abot ng award na sa PMA graduate na kadalasan po ay VP ang nagbibigay. At live mula sa Baguio City at para sa GMA Integrated News, balik po na sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano.
May realization daw si sparkle artist Charlie Fleming mula nang maging ex-housemate siya sa PBB Celebrity Collab Edition. Isa na riyan ang interest niya sa isang genre sa acting na mapapanood natin bukas. Narito ang aking chika. Noong Abril, naging duo evictee sa PBB Celebrity Collab Edition ang Shakira tandem nina Charlie Fleming at Kira Ballinger. At pagkalabas ng bahay ni Kuya, hindi red carpet ang first order of business ni Charlie, kundi food trip. Nalaman ko na may issue pala ako sa chicken. Parang kumain ako ng chicken, bumawi na ako sa sarili. It was fried chicken din po. Fried chicken? Na-miss mo ng fried chicken? I miss the fried chicken. Yung mga may sauce, oh my God, I love it. Kasi wala kayo doon sa loob. Wala po. Parang yung pagkainan pa ulit-ulit na din eh. Pero syempre, hindi lang sa pagkain nagkaroon ng epiphany si Charlie sa loob ng bahay. Lalo ring napamahal sa kanya ang kanyang trabaho. Lalo't eye-opener daw ang first project niya after PBB Celebrity Collab Edition. Ang galing-galing ko dyan. Bibida si Charlie kasama si veteran actress Tina Paner sa episode bukas ng Regal Studio Presents Stage Mom. What I really discovered sa sarili ko is that mas naging thankful ako sa mga ginagawa kong work. Mas naging thankful ako ng artista ako. It's like a passion of mine naman. At parang destiny, mula sa drama sa loob ng bahay ni Kuya, bigla siyang tinala at na-in-love sa comedy. Actually, Sir Nelson, I was waiting for a comedy type of episode. Kasi whenever I've auditioned for different shows, tas sobrang, din kasi ako, sobrang humihirit din po kasi ako kahit may director. Kaya sinasabi nila always na someday I should try for comedy or they wanna get me for a comedy sometime. And I was so happy that I finally got that chance sa Regal po. Ang galing-galing ko dyan. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.